The Boss Husband. Credit to the author. 718 hanggang 23. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Namutla ang mukha ng mga tao sa silid nang marinig ang balita. Ang ilan sa kanila ay nalata at bumagsak sa lupa. Maging ang militar ay naririto. Tayo ay tiyak na mapapahamak. Ang mga pinuno ay dapat na naubusan ng pasensya at sila ay dumating upang tapusin ang trabaho. Agad namang nag-react ang isa sa kanila at sumigaw. Ang moldite na matandang ito. Tumatakbo ng mag-isa, iniiwan tayong magdusa sa kahihinatnan. Ang mga taong ito ay halatang walang kamalay-malay na si Joyce ay muntik ng kunin ng mga tao mula sa National Defense Ministry bago sila bumalik para sa pulong na ito. Maling akala nila na magiging maayos ang lahat basta't handa si Joyce na isuko ang kanyang bahagi ng mga bahagi. Ang takot ay sumiklab na parang apoy sa silid nang magsimula silang mag-isip-isip kung ano ang mangyayari sa kanila. Habang nag-uusap sila ay bumukas ang mga pintuan sa labas ng gusali. 2 linya ng matitipunong mga sundalo ang pumasok, kumpleto sa gamit ng mga armas at armas. Nakatayo sila sa magkabilang gilid ng kwarto. Mukhang papasok na ang isang opisyal ng militar. Ang napakalaking patio ay biglang napuno ng malamig na aura ng mga metal na baril at armas. Maging ang mga katulong ay umiwas sa pinangyarihan, natatakot na hindi sinasadyang maipit sa gulo. Pabalik-balik ang mga tingin sa mukha ni Justin. Ang militar ng Jarlingnan. Naisip niya. Halos mahulaan na niya kung sino ang dumating. Bagamat hindi niya ito binibigkas, medyo bigo pa rin siya sa paraan ng paglalaro ng tongs. Nakausap na ni Joyce si Rebecca dati, at alam din niya ang background ni Justin. Kaya, nang makita niyang si Justin ay biglang kumikilos ng hindi natural, agad niyang napagtanto kung ano ang nangyayari. Nag-aalala siyang tumayo sa tabi ni Justin. Kasabay nito, siya ay nasa isang dilema. Kung talagang papasok ang taong iyon ngayon, ano ang magiging reaksyon niya sa sitwasyon sa paraang parehong magalang at katanggap-tanggap kay Justin? Sa loob ng ilang segundo, isang matangkad na lalaki na nakaberding uniforme ng militar ang matatag na naglakad paakyat sa entrance kasama ang 2 tao sa tabi niya. Si Parley ay nakasuot ng isang tuwid na mukha, perpektong itinatago ang lahat ng kanyang mga emosyon. Para bang isang madilim na ulap ang nakasabit sa kanyang mukha, itinatago ang kanyang nararamdaman sa mga tagalabas. Nakatayo rin si Justin sa may pasukan nang mangyari ito. Nang bahagyang iangat ni Parley ang kanyang ulo, nagsalubong ang kanilang mga tingin. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita, gayunpaman ang lalim ng kanilang mga tingin ay nagsiwalat ng isang itim na kailaliman na hukay ng puot. Nandito ang hukbo upang arestuhin ang mga tao mula sa angkan ng Anne. Ngunit talagang hindi na kailangan para sa isang tao mula sa hanay ng isang commander ng hukbo tulad ni Parley na magpakita ng personal. Kung tutuusin, ang angkan ng Anne ay napuno lamang ng mga negosyante. Ang tanging pinagkaiba nila sa mga karaniwang tao ay ang kanilang pera. Gayunpaman, ang National Defense Ministry ay nagalit sa katotohanan na ang mga taong ipinadala nila upang arestuhin si Joyce ay binugbog hanggang sa isang pulpol ng isang lalaki na lumitaw nang wala saan. Matapos malaman ang insidente, gumawa ng agarang aksyon ang National Defense Ministry upang matukoy ang may kasalanan sa pamamagitan ng surveillance recording at investigasyon sa pinangyarihan. Sa karagdagang impormasyon na ibinigay ng National Security Bureau, sa wakas ay napagtanto ng mga nakatataas sa National Defense Ministry ang pagkakakilanlan ng may kasalanan. Siya ang matagal nang nawawalang apo mula sa angkan ng Gibson. Higit pa rito, ang National Security Bureau ay nagbigay din sa kanila ng ilang background na impormasyon tungkol kay Justin. Espesyal nilang pinaalalahanan ang National Defense Ministry na huwag gumamit ng dahas, sa halip ay humanap ng paraan para makipag-ayos. Ang mga nagtangkang gumamit ng malupit na puwersa ay nabigo ng husto sa nakaraan. Sa gayong mga tagubilin, wala ni isang kaluluwa mula sa National Defense Ministry ang nang-ahas na isagawa ang misyon ng pag-aresto. Kung tutuusin, baka mabaigo sila at mapahamak pa sila sa Gibson clan.
Sa huli, gumawa ng emergency na desisyon ang mga nakatataas na humingi ng tulong sa commander ng hukbo na nagkataong nasa Stonegate, Parley. Dahil pareho silang mula sa angkan ng Gibson, hindi banggitin ang katotohanan na anak niya si Justin, walang pagpipilian si Parley kundi tanggapin ang gawain. Naturally, ang likas na katangian ng relasyon ni Parley at Justin ay walang pakialam sa mga nakatataas. Sa totoo lang, ang pag-aresto kay Joyce at Roland ay walang makabuluhang epekto sa pagpapabuti ng mabagsik na bilateral na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na itinatago ng mabuti sa ilalim ng mga aklat. Gayunpaman, kung susuko ang gobyerno sa isang misyon na arestuhin ang isang taksil ng bansa dahil lamang kay Justin, ito ay magiging tanda ng kahinaan mula sa militar ng Zenica sa mga tagalabas. Ang pagkawala ng kanilang pride sa isang lalaki ay isang bagay na hindi nila matanggap. Si Parley ay itinalaga sa misyon para sa mga kadahilan ng iyon partikular. Kaya naman, nang hindi nagpahayag ng anumang pagtutol, sumugod siya sa pinangyarihan. Aarestuhin at ikulong ang bawat tao sa silid na ito nang walang exception. Matigas na sigaw ni Parley. Sabay-sabay na kumilos ang lahat ng sundalo. Tumakbo sila sa iba't ibang direksyon at mabilis na pinalibutan ang lahat mula sa angkan ng Anne, kabilang ang mga katulong at kasambahay. Ang mga miyembro ng angkan ng Anne ay naging mas natakot sa sitwasyon kaysa sa kanilang orihinal. Lahat sila ay nagsimulang sumigaw o umiyak at humingi ng awa nang makita nila ang mga sundalo na papalapit sa kanila. Ang kanilang pagmamataas mula sa dati ay halos nawala sa manipis na hangin. Dalawa sa mga sundalo ang lumapit kina Justin at Joyce. Ngunit bago sila makalapit sa loob ng 1 metro mula sa dalawa, sila ay inihagi sa tabi ng malakas na alon. Lumipad ang 2 sundalo at diretsyong bumagsak sa lupa di kalayuan sa kinatatayuan ni Parley. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Parley habang sinabing, "Nandito ako ngayon para isagawa ang aking misyon. Ang gusto ko lang gawin ay arestuhin ang Anne clan dahil sa pagtulong at pag-abet sa isang kriminal. Hindi ako nandito para ayusin ang anumang personal na hindi pagkakaunawaan sa iyo. Huwag mong gawing mas mahirap ito kaysa sa nararapat." Pinulupot ni Justin ang kanyang braso sa baywang ni Joyce para pakalmayan siya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Wala rin akong personal na alitan na aayusin sa iyo. Ang gusto ko lang sabihin ay, si Roland ang gumawa ng maling gawain, hindi ang iba. Wala akong tutol sa pag-aresto sa iyo ng mga miyembro ng Anne clan. Gayunpaman, si Joyce ay aking babae. Hindi ko hahayaang lumapit ka sa kanya kahit 1 pulgada lang." Ngumuso si Parley. Isang lalaking may asawa na nakayakap sa ibang babae sa kalagitnaan ng gabi habang sinasabi ang walang hiyang kalokohan. Anong biro? You can say anything you want. I'm not some celebrity who have to maintain my image. I am shameless and pitiless, so what? I will protect all my women from any harm that befalls them. And anyone can comment on my family matter but you. At least my wife is still willing to stay under the same roof as me. That is far more successful than some people na ang asawa ay nanunuya sa kanya at ni Gibson. Habang ang iba ay nalilito sa pag-uusap na ito, naiintindihan ni Joyce ang karamihan nito. Hindi ba't medyo masyadong malupit? Naisip ni Joyce. Nag-aalala siyang tumingin kay Justin, at pagkatapos ay tumingin siya kay Parley. Naantig siya sa proteksyon ni Justin, ngunit nagigilty din sa dahilan ng ganitong sitwasyon. Lalong lumungkot ang mga ekspresyon ni Parley. "Huwag mong hamanin ang aking pasensya. Tinutupad ko ang mga utos mula sa gobyerno. Kung pipilitin mong ipagpatuloy itong munting problema mo, huwag kang umiyak kapag napunta ka sa gutter. Tingnan natin kung sino ang talagang maghihirap." Napangiti si Justin habang hinuhukay ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Kumunat ang noo ni Parley. Hindi niya alam kung ano ang sinusubukang gawin ni Justin. Ngunit ang mapagmataas na ugali ni Justin ay labis na ikinagalit niya, hindi katulad ng tuwing nagkikita sila. Gayunpaman, alam din ni Parley na walang silbi ang mga baril at bomba laban sa binatang ito. Bukod dito, halatang pinapabore ng kanyang ama na si Gavin si Justin. Bagamat hindi nasisiyahan si Parley tungkol dito, wala siya sa posisyon na hamanin ang awtoridad ng kanyang ama. Kaya, pinili niyang manatili sa militar ng Jarlingnan sa halos lahat ng oras, bihirang umuwi.
Sa katunayan, wala siyang ideya kung paano lutisin ang mga isyu sa pagitan nila ni Justin. Kung minsan, umaasa si Parley na ang kanyang nakababatang anak na si Lester ay kasing kakayahan ni Justin. Bakit kailangang itong panganay na anak na lalaki, na hindi dapat narito? Ang kanyang hitsura ay hindi lamang nawasak ang aking pangarap na makapasok sa politikal na koanihan, ngunit maaari pa niyang kunin ang posisyon bilang clan master, laktawan ng aking henerasyon ng buo. Nagalit si Parley. 12-12 taon na siyang nagpapagal, at ang kapangyarihan at posisyon na inaasam niya ay malapit nang mapasa kanya. Ngunit ngayon, lahat ito ay inalis ng isang bata, ang kanyang anak, hindi bababasa, na hindi dapat nabuhay noong una. Ang mas ikinairitan niya ay ang kawalan ng pangunawa ng kanyang asawa at ama. Pamilya ang apo. Pero hindi ba ako, ang anak, pamilya rin? Bakit ba kasi iiwan ako ni Rebecca para sa kanya? Naisip niya. Ang galit at puot na dinanas niya ay naging imposible para kay Parley na aminin ang katotohanan na ang kakilakilabot na binata sa kanyang paningin ay ang kanyang sariling anak. Walang magawa si Parley sa kanya. At sa sandaling iyon, natuloy ang tawag ni Justin. Moren, i-connect mo ako sa National Defense Ministry ng Zen-Icon Government. Kailangan kong makausap sila. Tinawag ni Justin si Moren mula sa Sea Eagles. Halatang nagulat si Moren. Ngunit wala siyang lakas ng loob na magtanong. Ito ay hindi bilang kung ito ay isang mahirap na gawain. Pagkatapos ng lahat, hindi ito tungkol sa paglusot sa kanilang sistema ng depensa. Ang kailangan lang niyang gawin ay tumawag sa telepono. Maaaring gawin iyon ng sino mang may mga koneksyon. Oo naman, kamahalan. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Binaba niya ang telepono. At sa loob ng 1 minuto, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Justin. Maliwanag, natanggap ng National Defense Ministry ang balita mula kay Moren. Nagulat si Parley nang makitang nakikipag-ugnayan si Justin sa National Defense Ministry. Hindi niya maproseso ang gagawin ni Justin. Biglang tumahimik ang buong bakuran. Ako ang pinuno ng National Defense Ministry. Maaari mo akong tawaging General Lotian. Ikaw ba ang nagpadala ng isang tao upang makipag-ugnay sa amin? Isang malalim na boses ng lalaki ang umalangaw mula sa kabilang dulo ng telepono. Si Justin ay dumiretso sa punto. Gusto kong makipag-deal sa iyo. Isang deal. Naguguluhan si General Lotian. Tama. Sabik kang malaman ang lokasyon ni Roland sa pamamagitan ng mga miyembro ng kanyang pamilya. At saka, may hawak na mga hostage, gusto mong pilitin si Roland na magpakita sa sarili niyang kagustuhan. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, mabibigo ka. Dahil si Roland ay nakatakas ng mag-isa, bakit sa tingin mo ay aabalahin niya ang mga naiwan ni Roland Ann? Pakikitungo sa ibang bansa, ni hindi nila alam ang kanyang kinaroroonan, analitikong sabi ni Justin. Huminto sa pag-iisip si General Lotian, at sinabi niya, magpatuloy. Sa tingin ko, ginagawa mo ito para magpakita ng palabas, para ipaalam mo sa mga Amerikano na hindi ignorante ang Zen-Icon National Defense Ministry. Pero kung ipagpapatuloy mo ito, mag-aaksaya lang ito ng iyong oras at lakas. Sa halip na lahat ng pag-aaksaya na ito, bakit hindi ko hayaang tulungan kang arestuhin si Roland at ibalik siya? Pagkatapos nito, titigil ka na sa paninisi sa mga inosenteng taong ito ng angkan. Tanong ni Justin. Nabasa ni General Lotian ang tungkol sa background ni Justin. Sa makatuwid, alam niya na si Justin ay hindi lamang gumagawa ng walang laman na pangako nang sabihin niya iyon. Bagamat medyo mahirap paniwalaan, sinabi pa rin niya, natutuwa ako na makakapagambag ka sa bansa. Tunay na inapo ka ni Marshall Gibson Ye. Kung ang traidor na si Roland na iyon ay madakip at maibabalik sa bansa, syempre ang Ann clan ay mapapawi sa kanilang hinala. Sa tingin ko nagkakamali ka. Wala akong ganoong karangal na pagkamakabayan. Isang mapang-asar na ngiti ang pinakawala ni Justin. Ako ay naninirahan sa lahat ng uri ng mga teritoryo at mga bansa mula pagkabata. Kaya ang politika ay hindi talaga mahalaga sa akin. Ginagawa ko lang ito dahil ang kanyang mga aksyon ay naglagay sa akin ng kahihiyan, ang taong nagbigay sa kanya ng lahat ng bagay na mayroon siya. Ang pangalawang dahilan, at ang pinakamahalaga, ay ang kanyang anak na babae ay aking babae. Siya ay nagpalungkot sa aking sinta. Iyon lang ay sapat na para sa akin.
Sino ang nakakaalam kung ano ang ekspresyon ni General Lot? Gibson Ye or Jason Gibson? Sino ang nakakaalam kung ano ang ekspresyon ni General Lawton sa kabilang dulo ng telepono? Nagkaroon ng panandaliang katahimikan bago niya sinabi, kahit ano pa man, ilalagay ko ang aking tiwala sa iyo sa ngayon dahil handa kang gawin ito. Ngunit kailangan mong bigyan kami ng tinatayang oras ng pagtatapos. Ang katayuan ng misyon na ito ay pabago-bago lamang. Bago sumikat ang araw, tiyak na sagot ni Justin. Si General Lawton, sa pag-aakalang mali niya itong narinig, ay nagtanong, halika, halika muli. Sabi ko, ipapadala ko ang Roland na iyon sa Stonegate, sa hukbo bago sumikat ang araw. Kung wala kang ibang katanungan, binababa ko na ngayon, naiinip na sabi ni Justin. Halatang natigilan si General Lawton. Pinag-iisipan niya ang mga salita ni Justin, nagsisinungaling kaya ang batang ito sa akin. Bago sumikat ang araw. Hindi ba't 3 oras na lang ang natira sa kanya? Mahigit 10 oras nang nakalabas sa dagat ang isang Roland. Kung sumakay siya ng eroplano, maaaring nasa Australia na siya ngayon. Ngunit muli, ang taong ito ay walang dahilan para magsinungaling sa akin. Dahil ilang oras lang ang paghihintay, kumagit si General Lawton at sinabing, sige, ipinapangako ko. Si Commander Gibson ang mamamahala sa pangangasiwa. Kapag naaresto mo si Roland, ibigay siya kay Commander Gibson. Kung ibabalik si Roland sa bansa, lahat ng iba ay bukas para sa negosasyon. 719. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, huminga ng malalim si Justin. Ito ay hindi isang mahirap na gawain sa anumang paraan. Kung mayroon man, ito ay medyo nakakapagod na gawin ito sa kanyang sarili. Narinig ni na Parley, Joyce, at ng iba pa ang diwa ng pag-uusap ni Justin at maaaring pagsamasamahin kung ano ang kanyang susunod na galaw. Hinaplos ni Justin ang mga pisngi ni Joyce habang sinasabi niya, arestuhin ko na ang biolohikal mong ama, pagkatapos ay ibigay siya sa isang tao. Kung gusto mong pigilan ko siya o ibalik ko siya ng walang pinsala, ngayon na ang oras para magsalita. Naluluha si Joyce pero pinilit niyang ngumiti. Kung sasabihin kong wala akong pakialam sa kanya, nagsisinungaling ako. Pero siya mismo ay wala nang pakialam sa akin. Paano ko nga ba mahihirapan ang manliligaw ko para sa kanya? I'll support you how far you decide to take this. But do be careful, don't let anything happen to you. Sok sok. Mainit na tinitigan ni Justin ang kanyang kasintahan. Vixen Ann, hindi ka lang ba kaibig-ibig? Pinapabilis mo ang puso ko, at ang sarap sa pakiramdam ng bata. Kung mas mabait ka, mas ayaw kong makita kang lumuluha. Saglit na napabuntong hininga si Justin bago niya ito hinaila para sa isang mabilis na yakap, pagkatapos ay lumingon kay Parley sa ibabang dulo ng hagdan. Dadalhin ko si Roland dito sa loob ng halos 3 oras. Kung hindi ka makapaghintay palagi kang malayang umalis, ngunit hindi mo mahawakan ang mga taong iyon. Ngumisi si Parley, bueno, hindi na ako makapaghintay na makita kung paano mo magagawa ang lahat ng iyan sa napakaliit na panahon. Nanumpa kami ng aking mga tauhan sa bansang ito at kami ay magpapatrolya dito hanggang sa susunod na abiso. Dahil ang National Defense ay sumang-ayon na bigyan ka ng pagkakataong ito, kami ay susunod. Nang matapos ang kanyang sentensya, inutusan ni Parley ang kanyang mga tauhan na palayain ang lahat mula sa angkan ng Ann pabalik sa kanilang mga bahay at ilagay sila sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Si Joyce at ang kanyang mga kamag-anak ay walang hinihiling sa puntong ito. Ang alam lang nila ay ang buhay nila ay iniligtas ni Justin. At dahil doon, lahat ng galit at kawalang kasiyahan na mayroon sila sa kanya ay agad na naglaho, napalitan ng pasasalamat at panghihinayang. Ginawa iyon ni Justin bilang hudyat niya na umalis, na nagtulak sa kanya na maglakad ng maluwag patungo sa pangunahing exit. Matapos mawala si Justin sa kanyang paningin, sa wakas ay inilipat ni Joyce ang kanyang atensyon kay Parley na nakatayo pa rin sa kanyang pwesto. Medyo nanginginig pa siya sa engkwentro ngunit gayunpaman, nauutal siya habang nakikipag-ugnayan sa kanya, Commander Gibson, halika na at maupo ka. Ibibili kita ng mainit na tsaa. Maaaring walang pakialam si Justin sa kanyang biolohikal na ama, ngunit kailangang tretuhin ni Joyce ang lalaki ng may antas ng paggalang. Gayunpaman, hindi pinansin ni Parley ang kanyang imbitasyon habang sinusuri siya.
Isang dalagang may pambihirang katawan ang nagmamahal kay Justin. Isang simpleng aksyon na nagudyok sa kanya na magtanong, sa iyong mga katangian maaari kang mapunta sa iba, ngunit mas gusto mong maging pangatlong gulong para sa brat na ito. Talagang sulit ba iyon? Nalilitong itinaas ni Joyce ang kanyang ulo, bago siya humajijek habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang bibig. Paminsan-minsan ay nakakarating ito sa akin, at medyo masama ang pakiramdam ko. Ngunit sa tuwing gagawa siya ng ganito para sa akin, walang ibang mahalaga. Tahimik na bumantong hininga si Parley at umiling. Walang balak na ituloy ang usapan, pumasok siya sa bahay. Tila hindi naintindihan ni Joyce ang kanyang motibo sa likod ng tanong ngunit pinili niyang huwag nang isulong pa. Kaya lumingon din siya sa main entrance at sumunod sa kanya papasok. Samantala, sa ilalim ng tulay sa isang hindi pinangalanang lokasyon sa Stonegate, iba ang mga bagay sa hindi kapani-paniwalang tensyon sa mansyon ng An Clan. Maraming mapurol at hindi kapani-paniwalang mga silhouette ang nagkakaroon ng adrenaline sa buong buhay. Ang balbas na scavenger ay mahigpit na kumapit sa isang pares ng makatarungan at mahahabang binti. Kinuha niya ang isa sa bawat kamay, hindi tumitingin sa lahat na pinipigilan mula sa kanila sa kabila ng mga binti na natatakpan ng dumi at hiki. Ang balbas na scavenger ay ikinapit ang kanyang mga binti sa kanyang ibabang baywang, habang pinipilit niyang ipasok ang kanyang bato ng karne sa kanyang bush. Hindi siya ang pinakamabilis, ngunit ang bawat pagtagos ay tumatakbo ng malalim sa loob niya. Samantala, ang seductress ay ganap na nalulula, dahil ang tanging tunog na maaari niyang gawin ay ang helanghing mula sa pagitan ng patuloy na pagtagos. Habang ang bawat pulgada ng kanyang pubic area ay pinapasok ng may balbas na palaboy, sabay-sabay siyang napa-deep throat ng may sakit na pulubi na nakaupo sa itaas ng kanyang well-maintained, youthful face. Napahawak ang may sakit na pulubi sa magulo niyang buhok, habang nakahalukip-kip ito sa mukha niya habang paulit-ulit na gumiling sa kanya. He then exclaimed in excitement, "Paano ba yan, hindi naman ako masama ha? Di ba magaling ka lang mag-rant, ngayon sana magustuhan mo yung nasa bibig mo, wala ka namang choice." Habang nasa kabilang dulo ng mga akit ay ang may balbas na palaboy. Puno ng pawis ang kanyang mukha habang umaamoy ang kanyang katawan ng mabaho at masangsang na amoy sa katawan na inaasahan ng mga walang tirahan. Ang lalaki ay ito ang pinakamagandang araw sa buhay ko. Iilan lang ang nakita kong babae na ganito ang kalidad sa buhay ko. Ang magpakasawa sa isa ay isang bagay na hindi ko akalain na magagawa ko. Sapat na ang buhay ko ngayong gabi na hindi ako malulungkot kung mamatay ako bukas. Hoy! Put the crap kayong dalawa, bilasan nyo. Naghihintay pa rin kami ni Piley, alam nyo ba, panunuyan ng isa pang pulbi sa kanto. Maaaring tuluyan ng nawalan ng paasipilya, ngunit bilang isang binata na puno ng matinding pagnanasa sa sex, itinapon niya ang sarili sa kanya. Gayunpaman, ilang sandali lang, naubos siya habang nakasandal sa haligi ng tulay. Kinamayan niya ang kanyang kamay sa pagod habang ipinahayag niya, "Balik sa inyo." Ang sisiw na ito ay maaaring maging kasiya siya, ngunit ang batang lalaki ay malalim at hindi mahuhulaan. Sa tingin ko ang aking munting willy ay tapos na para sa araw na ito. Hahaha, scholar, magaling ka siguro sa salita pero hindi ka naman ganoon kagaling mag-thrust, diba? Sino ang nakakaalam kung ilang taon na ang asong ito? Maaaring nasa edad 40 na siya ngunit ang aking Diyos ay ang kanyang balat na kasing kinis ng iyong inaasahan mula sa isang bata. I guess it pays to be rich. Mayaman man siya o hindi ay walang kinalaman sa akin. Ang mahalaga sa akin ay itong red along ibinigay sa akin ng langit. Kung hindi ko malalasap ang bawat sandali nito, tiyak na pagsisisihan ko ito habang buhay. Sino ang nakakaalam kung saan nanggaling ang asong ito, at sa paghusga sa kanyang hitsura, taya ko maya-maya ay may darating na naghahanap sa kanya. Kapag tapos na tayo sa gabi, ang kailangan lang nating gawin ay umalis. Ang mga taong walang tirahan ay nagpatuloy sa kanilang marumi, kasuklam-suklam na pananalita habang sila ay nagpatuloy sa kanilang nakapagpapalakas na hersisyo, hanggang sa pagsikat ng madaling araw. Sa gayong gininto ang pagkakataon, walang sino man sa kanila ang gustong sayangin ang anumang sandali na mayroon nila sa kanila. Sa kabilang banda, si Carmela ang naging target ng kanilang lakas. Namumula at namamaga ang magkabilang mata niya na walang luhang naiiyak. Puno ng dumi at alikabok ang kanyang katawan at puno ng luha at uhog ang kanyang mukha.
Habang dahan-daang nagising ang nasa katanghaliang gulang na babae mula sa kanyang pagkakatulog, nakaramdam siya ng matinding pananakit ng kanyang ibabang bahagi ng katawan, at kung ano man ang susunod niyang mararanasan ay mas masahol pa sa paglalakbay sa impyerno. Ang pinakamasama, may 4 na marurumi, nakakadiri na mga scavenger na gumiling sa kanyang hubad na katawan. Noon lamang niya napagtanto na siya, sa kanyang kasuotang kaarawan, ay ikinapit ng isang malaki at makulit na lalaki. Sinubukan niyang sabihin ang kanyang mga alalahanin ngunit naputol siya ng isang mabahong pamalo na itinulak sa kanyang lalamunan. Lahat ng naranasan ni Carmela sa puntong ito, ay isang bagay na magmumaltaw sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nakapalibot sa kanyang bibig ang malapot na puting likido, kahit na para sa kanyang sariling asawang si Gilmore ay hinding-hindi niya aasahan ang isang bagay na kasing lubha nito na mag-eksperimento sa kanyang sarili. Sa huli ay napagtanto niya na ang mga alipores ni Justin ang nag-iwan sa kanya sa isang impyernong tulad nito. Ang lahat ng ito ay ang parusa sa kanyang mga kasalanan. Sa sandaling iyon, hindi niya kayang ibigay ang kanyang galit kay Justin. Ang tanging hiling niya ay kamatayan. Hindi alintana kung paano siya lumaban at humarap, ang mga scavenger ay hindi nabigla sa alinman sa mga iyon. Kung tutuusin, ang isang taong walang kawala ay halos hindi mapakali sa asawa ng premier. Ang mga banta laban sa kanilang pagkatao ay wala sa kanila. Sa sandaling ito sa hilagang sulok ng tulay, may dumating na jeep malapit sa pinangyarihan. Si Adeline ng Sea Eagles, kasama si Fanny ay huminto sa tulay, na masigasig na nagsasalita sa isa't isa. Ang kanyang kamahalan Pluto ay isang profesional lamang sa sining ng pagpapahirap. Tingnan mo iyong 4 na lalaking walang tirahan doon. Sigurado akong hindi sila titigil hanggat hindi sila ganap na natuyo o nawala ang kanyang apela. Nilaro-laro ni Adeline ang micro camera na nasa kanyang mga kamay habang nag-scroll sa mga na-record na video at larawan. Ha! First time ko lang talaga gumawa ng ganito, but I have to say, on point ang photography skills ko. Fanny, tingnan mo sa anggulong ito. Mukhang nag-e-enjoy talaga ang noble woman. Humajejek si Fanny bilang tugon bago siya nagpatuloy sa pagtatanong. Mula nang makuha namin ang footage, mayroon kaming higit sa sapat na lakas sa kamay sa ngayon. Bakit kami bumalik para subaybayan ang sitwasyon? Sagot ni Adeline, sabi ni His Majesty Pluto na ito ay para sa unang eksena. Pagkatapos nito, gagawa kami ng candid twist sa kwento, para subaybayan ang kanyang pag-usad. Gaya ng idiniin ng kanyang kamahalan Pluto, gumagawa kami ng artistikong cinematography, na ang ibig sabihin ay maliban sa excitement ng kahalayan, kailangan naming ipakita ang mga detalye na mapagnilayan ng mga manunood. Tuwang-tuwang sinabi ni Fanny, anong makatutuhanang mga senaryo ang magmumula dyan? Sigurado akong magpapakamatay siya bukas. Kahit sino sa posisyon niya. Well, iyan ang isa sa maraming paraan kung paano ito maaaring matapos. Ngunit ang mahalaga ngayon ay i-record natin ang footage na ito at ipasa ito pabalik sa His Majesty Pluto. Nagunat si Adeline bilang reflex mula sa inip. Okay, magpahinga muna tayo. Pero samahan mo ako, magiging mahaba at nakakapagod ang biyahe. Nanlaki ang mata ni Fanny sa kanyang pahayag. Nako, bakit nakakapagod ang ganitong gawain? Ang pag-ikot ng kapalaran ni Carmela ay isang bagay na si Justin, 10,000 talampakan sa itaas ng walang katapusang karagatan ay halos walang pakialam. Sa taas sa kalangitan sa itaas ng tubig na asol na jade, si Justin ay lumilipad sa himpapawid na hindi naapektuhan ng malamig na hangin na nakapaligid sa kanya. Mula nang umalis siya sa Ann residence, hinahanap na ni Justin. Nag-teleport siya sa itaas ng malawak na karagatan sa isang kisap mata bago tumawag sa Macedon, nagtanong kung nasaan ang Roland. Ang tanging mga lugar na maaaring mawala ng Roland nang hindi natukoy ay ang mga base militar ng Pilipino at Amerikano, na tanging mga lokasyon sa Earth na hindi mapasok ng mga especially iyan ng Zeneca. Para naman kay Mossad ng mga espesyal na ahente ng Israel, isang organisasyon na kapantay ng FBI, sila ay nagkalat sa bawat sulok ng mundo. Walang base militar ng Amerika ang walang surveillance ng organisasyon ng Mossad. At sa ibabaw ng hierarchy na iyon ay ang Macedon, isang pirata at isang nangungunang baril sa mga pirata at especially iya.
Hindi lamang siya ang nangako sa mga espesyal na ahente ng Israel, ngunit siya rin ang mga pinuno ng ilang iba pang nangungunang organisasyong espaya. Tungkol sa pagpasok ng panloob na impormasyon ng militar, ang Makaidan ay may kalamangan sa Sauron. At hindi nakakagulat pagkatapos ng wala pang 5 minuto, tumawag ang kalbo, sobra sa timbang na si Makaidan. Na may pagmamalaki na tono, ipinaliwanag niya, Your Majesty Pluto, ang lalaking hinahanap mo, Roland, ay binigyan kamakailan ng akses sa American Naval Base 3 na matatagpuan sa South Asia humigit kumulang 3 oras na ang nakalipas. Maaari kong agad na ibigay sa iyo ang eksaktong lokasyon. Maaari din akong mag-deploy ng isang hukbo upang ikaw ay commander habang nasa base. Kung hindi, mas gugustuhin mo bang magpadala ako ng isang tao na mag-escort sa iyo? Sumagot si Justin, kailangan ko lang ng mga coordinate, maaari kang manatili sa iba. Mas mabilis akong makakarating doon ng mag-isa. Walang intensyon si Makaidan na kalabanan siya habang sinunod niya ang kanyang mga utos. Kaagad pagkatapos tapusin ang tawag, ipinadala niya ang eksaktong geographical na coordinate kay Justin. Para kay Justin, sa kanyang hindi nagkakamali na kaalaman tungkol sa heograpiya ng daigdig, ang paghahanap ng base militar ay madali lang. 720. Sa residence ni Lysander sa Stonegate, bukas pa rin ang mga ilaw sa kabila ng gabi na. Sa malambot na sopa sa gitna mismo ng sala ay naroon si Marian na naka-velvet sleeping gown, nakakulot sa isang sulok. Nakayakap siya sa kanyang mga binti habang nakatitig sa wall clock na parang estatwa pa rin. Ang kanyang makatarungang mga braso ay nakalantad sa malamig na hangin sa hating gabi. Ang side view ng kanyang nakakabighaning mukha ay natatakpan sa likod ng magulong hanay ng buhok na kasing itim ng tinta. Ang hindi natatakpan ng kanyang pantulog ay ang kanyang maliit na pares ng paa. Kahit na ang kanyang mga kuko sa paa ay hindi pinalamutian ng polish tulad ng karamihan sa mga kababaihan na pinili, ang mga ito ay bawat bit bilang maislan at maganda. Gising ka pa, nakikita ko. Isang nakapapawi na boses ang umalangaw-ngaw mula sa likuran hanggang sa kalaliman ng gabi. Inay! Bakit ka nandito sa ganitong oras? Tanong ni Marian, bahagyang nagulat. Si Rebecca ay nakasuot ng cotton pajama. Sa kawalan ng kanyang makeup, siya ay lumitaw lalo na mahabagin at mabait kahit na ang kanyang mga wrinkles ay naroroon, na nagpapahiwatig ng katandaan. Sa isang matalinong maliit na tawa, lumapit siya kay Marian habang nakaupo sa sopa bago niya basagin ang katahimikan. Paano ako matutulog sa iyo ng labis na sabik? Maging si Yuna ay gising buong gabi, ngunit ayaw niyang makagambala. Hinawakan ni Marian ang kanyang ulo. I'm sorry kung pinag-alala kita, Mom. Talagang mauunawaan mo ang ibig kong sabihin kapag ikaw mismo ang naging magulang. Inabot ni Rebecca at binigyan siya ng bahagang pisil sa kanyang balikat. Nakita kitang umiiyak kanina, ngunit hindi sumama si Justin sa iyo. Sa tingin ko hinihintay mo siyang bumalik. Napakagat si Marian sa kanyang labi. Oo. Og. Ang gulo talaga ng anak kong ito. Ano ba ang mahalaga na hindi siya makapaghintay? Ano ang napakahalaga na kailangan niyang hintayin ang asawa niya? Ipinahayag ni Rebecca, nakasimangot. Umiling si Marian. Kasalanan ko this time, wag mo siyang sisihin. Anong nangyari sa inyong dalawa? Hindi na ba kayo nagkabalikan ng maayos? May nangyari ba simula noon? Si Rebecca ay may simpatiyang sinabi, kung may nangyayari sa iyong buhay, mangyaring huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Nag-alinlangan si Marian dahil orihinal niyang intensyon na ilayo ito sa kanyang pamilya, ngunit lahat ng hindi pagkakaunawaan at pagkabalisa na nakatambak sa kanyang loob ay kinakain siya ng buhay. Sa huli, sinimulan niyang ibuhos ang lahat ng mga detalye ng mga kaganapan na nangyari ilang araw bago. Ang buod lamang ng lahat ng nangyari ay nag-iwan kay Rebecca sa isang ganap na tulala. Nang malaman niya na ang mga elder ng Nigel at Locklands ang nag-orkestra sa pagpapatapon ng pamilya Campbell, kahit na sa lawak ng pag-blackmail ni Carmela kina Marian at Justin, si Rebecca ay agad na napuno ng puot at pagkasuklam. Sino ba ang mag-aakala na siya, bilang unang ginang, ay gagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain sa iyo? Ilang beses ko siyang nakilala sa Central City. Noon ay in good terms ang tingin ko sa kanya bilang asawa ni Premier Nigel.
Napabuntong hininga si Rebecca habang nagpatuloy, ngunit ang angka ng Nigel kasama ang lahat ng kanilang impluwensya at awtoridad ay hindi natin maaaring panghimasukan. Magtiwala na si Justin ang bahala dito. Sumang-ayon na tumango si Marian, kahit na may tiyak na pagkalungkot. Kahit ako ay batid na sa lahat ng katanyagan at kayamanan na taglay ko, hindi ko man lang mahawakan ang kandila sa kanilang mga posisyon. Mahabaging hinaplos ni Rebecca ang makinis na buhok ng kanyang manugang, hinahaplos ang kanyang malambot na mukha habang tinitiyak nito, pagkatapos ng lahat ng sinabi mo, ang 2 sentimo ko sa sitwasyon ay ang huling tao na dapat mong itago niyan ay si Justin. Seryoso siyang nag-aalala para sa iyo. Sa huli, ang lahat ng gusto niya ay para sa iyo na si Lucen. Tiyak na may mga epekto na linte sa kanya para sa isang habang. Nagsimulang matubagin ang mga mag-aaral ni Marian nang magsimula siyang mabulunan. Alam kong nagkamali ako, alam kong nakakatakot na sabihin. At nang napagtanto ko iyon, huli na para bawiin ang anuman. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko lang talaga alam kung paano ko siya kakausapin. Wala akong ideya kung paano siya pagaanan ang pakiramdam para mas mahalin niya ako. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Nakaramdam ng paumanhin si Rebecca habang niyayakap niya ang nanginginig na katawan ni Marian. Anak, pag-isipan mo. Isipin mo ang lahat ng bagay na nagpapalayo sa'yo sa kanya. Sa lahat ng pagkakataon na i-one up mo siya, mga oras na hihintin mong basahin niya ang iyong isipan. Nangyayari ito sa loob ng 1.5 taon. Ang pag-ibig ay isang two-way na kalye. Hindi mo maaaring palaging iwanan ang lahat para si Justin ang gumawa ng kasalanan. Dapat mong simulan ang pag-iisip sa kanyang mga pangangailangan, at pagkatapos ay talagang magkakaugnay sa inyong dalawa. Inangat ni Marian ang kanyang ulo, sa kanyang matubig na mga mata ay pagkalito at pagkalito. Sumagot si Rebecca na may matamis na ngiti, aaminin ko, mas maganda ka kaysa sa nanay mo noong nasa kasagsagan siya. Mula sa pananaw ng isang makasariling ina, tunay akong masaya na pinakasalan ka ni Justin. Sino ba naman ang hindi magnanais na maging ganito kaganda tingnan ang kanilang mga apo? Agad na napahiya si Marian. Nay, ano ang biglaang pagbabago ng paksang ito? Well, it's something I need to get out from my chest, don't you think? Marian, bata pa rin ako minsan. Pero mabilis ang panahon at mabilis itong lumipad. Kahit gaano ka pa kaganda ngayon, balang araw ay titingnan mo ang sarili mo sa salamin at matutuklasan mong tumanda ka na. Walang itinatago ang katotohanan iyon, at pagdating ng araw na iyon ay hindi mo na maiisip ang mga kabataang iyon at si Gibson. Nang iyong kamay ngayon, ngunit gaano ka katiyak sa hinaharap. Ang mga lalaki ay nagtitipon ng karanasan sa paglipas ng mga taon, at ang mga babae ay nakakaakit ng mga mature na lalaki. Huwag nating kalimutan na ang aking anak na lalaki ay walang panlaban sa mga tukso ng pagnanasa. Kapag dumating ang araw na iyon para sa iyo na tumanda, at ang iyong relasyon kay Justin ay nasa yugto pa rin ng isang tamba-tamba, ano sa palagay mo ang mangyayari? Agad na namutla si Marian. Agad na bumalot sa mukha niya ang gulat. Bago ito, hindi niya masyadong inisip ang kanyang hinaharap. Ngunit ngayong ipinaalala ito ni Rebecca sa kanya, nagsimulang bumigat ang kanyang puso sa lahat ng nakatambak dito. Ano man ang kanilang relasyon, alam ni na Justin at Marian na ang kanilang kasal ay malayo sa unang yugto ng kontrata. Ang isang diborsyo ay mahirap tanggapin para sa isang tradisyonal na tulad ni Marian, hindi pa banggitin ang umiiral na damdaming pinanghahawakan niya sa kanya. Ang pag-uusap nila sa kafe noong isang nakamamatay na araw, kasama ang pag-awit ni Justin sa likod ng gusali ng Yellow International ay nagpatibay sa kanya na siya ay nakatadhana na maging kanyang lalaki. Isipin mo, kahit ngayon bata ka pa at masigla, marami ng babae sa tabi niya, na lahat ay ayaw niyang isuko. Pero sa ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala sa kanila dahil kasal ka na sa kanya habang hindi pa sila, at nauuna ka sa hitsura. Sinasabi na ang kabataan ng isang babae sa hinaharap ay hindi ka mawawala sa isang iglap, kaya hindi ka mawawala sa isang iglap. Ano ang tiwala mo na mananatili siya sa iyo? Oo, maaaring tumagal ng ilang taon, kahit na mga dekada bago natin makita ang anumang bagay na lumitaw, ngunit handa ka bang tumaya na ang iyong hinaharap ay ligtas sa kanya? Paliwanag ni Rebecca. Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo.
Napagtanto niya kaagad na ang kanyang mabilis na kumikilos na utak ay hindi kasing maaasahan ng inaakala niya. Ito ay walang kapantay sa mundo ng negosyo, ngunit pagdating sa isang sitwasyong tulad nito, wala na itong pakinabang. Pagtanda ko, handa pa ba akong magsunog ng maikling kandila ng buhay sa mundo ng negosyo? Yan ba talaga ang gusto ko? Tandang pananong. Isip niya. Hinaplos ni Rebecca ang kanyang buhok at sinabing, Marian, bakit hindi mo kunin ang payo ko? Huwag mong sayangin ang buong kabataan mo sa iyong negosyo. Subukang maglaan ng ilang oras para makipag-bonding kay Justin, bumili ng damit at maghanda ng hapunan ay mabuti at lahat maliban sa asawa kanya, hindi kasambahay. Kailangan mong buuin ang pundasyon ng iyong kasal. Sa pamamagitan lamang ng matibay na pundasyon at matatag na istruktura, mapapatibay mo ang iyong kinabukasan. Bahagyang tumango si Marian bago niya inangat ang kanyang ulo at tinitigan si Rebecca. Puno ng pagkakasala, nagtanong siya, pero, Inay, kung talagang nagmamalasakit ka sa akin, bakit mo bibisitahin si Tia Ma para sa kapakanan ni Justin? Nahuli at napahiya, pinilit na ngumiti si Rebecca. Hay nako! Bakit mo naisip ang sabihin iyon ng biglaan? Hindi ako binigyan ng opsyon. Gusto ko kayong dalawa na magkasama, ngunit gusto ko ring maging masaya si Justin. Alam ni Rebecca na hindi na niya ito tawag para pumunta doon, kaya bigla siyang tumayo at naglakad patungo sa kanyang silid sa itaas. Ang sala ay bumalik sa orihinal nitong katahimikan habang si Marian ay bumalik sa kanyang sariling kumpanya. Habang tahimik siyang nakaupo sa sopa habang pinapanood ang orasan habang lumilipas ang mga segundo at minuto, iniisip niya kung ano ang susunod niyang gagawin. Samantala, sa kalangitan sa itaas ng isang isla sa karagatang Pasipiko, isang silweta ang nagpakita sa gitna ng kadiliman ng gabi habang tahimik nitong binabantayan ang buong tanawin. Sa isla ay isang malaking base militar na binubuo ng mga pinaka-advanced na fighter jet, kasama ang ilang mga militar helicopter at truck. Sa gilid ng isla ay maraming malalaking barkong pandigma kasama ang kanilang mga missile launcher na nakaharap sa abot tanaw. Sa labas pa ng tubig ay isang sasakyang panghimpapawid na pinapagana ng nuclear na klase ng NIMETS. Mukhang ang anumang bahagyang paggalaw na nagbabanta sa base ay magti-trigger ng napakaraming firepower na ilalabas. Habang ang dalawang bansa ay nasa isang maritime conflict, ang mga puwersang Amerikano, bilang ikatlong partido, ay hindi nakakagulat na nagpadala ng isang carrier ng sasakyang panghimpapawid na pinapagana ng nuclear upang hawakan ang lupa, kahit na ito ay gagamitin pa. Ang sandata na ganito kadakila ay magpapatigil sa anumang bansa. Si Justin, gayunpaman, ay walang interes sa alinman sa mapanirang armas na iyon. Inis kanya ang base militar para sa ibang bagay. Nang matuklasan niya ang isang matayog na reinforced steel structure kung saan ang ilaw ay pinakakonsentrado, agad niyang ibinagsak ang sarili patungo dito. Pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay sa Golden Core Full Cycle, ang mabilis na transmission ay isa lamang trick. Hindi niya kailangang gamitin ang kanyang divine powers. Sa ground level, makikita ang isang squad ng mga tropang Amerikano na armado ng M4 assault rifles na nagpapatrolya sa panlabas na gilid ng control tower ng base militar. Halos imposible para sa sinumang hindi inanyayahan na makapunta dito ng malalim sa base nang hindi nakikita. Ngunit hindi sila tinanggap batay sa mga posibilidad. Sa sandaling iyon, sa tabi ng pangunahing pasukan ng control tower ay isang kalagim-lagim na silwete ng isang itim na buhok na kabataan na relax na nagpapatuloy patungo sa gate. 10 sundalong Amerikano ang natakot nang mapagtanto nilang may tao sa kubyerta. Sa pagbabalik sa kanilang katinoan, itinaas nila ang kanilang mga sandata at nagsimulang bulag na barilin ang nanghihimasok ng walang kaunting pag-aalinlangan. 721. Isang ulan ng bala ang umulan sa paligid ni Justin, ngunit kakaibang wala sa mga ito ang tila nakaapekto sa kanya. Bawat bala na pumuputok sa kanya ay natatakpan sa isang hindi nakikitang kalasag. Hindi nagtagal, may isang tumpok ng nasayang na metal sa paanan ni Justin. Natigilan ng mga sundalong Amerikano sa kanilang nakita. Nang tuluyang maubos ang kanilang mga bala, nakita nila ang isang bagay na umiiral lamang sa mga pelikula. Ang gawaing ito ay hindi dapat magagawa ng sinumang mortal.
Isang malalim na gulat ang sumabog sa kanilang mga puso, na naging dahilan upang sila ay madapa at bumagsak. Magiliw nang umiti si Justin, magiliw silang binati. Magandang gabi, medyo nakakapagod ang pagtatrabaho sa night shift. Pasensya na kung hindi ako nakapagdala ng hapunan para sa inyo. Kung hindi, pinayagan ko kayong subukan ang aking barbecue mutton skewers. Magaling akong gumawa ng mga iyon. Nablangko ang isip ng mga sundalo sa kakaibang pambungad na linyang ito. Nagsimulang umalangaw-ngaw ang isang nakakatalim na sirena sa base ng hukbo. Ang lahat ng mga spotlight ay galit na umiikot sa paghahanap ng issue. Pinalibutan ng mga sundalo mula sa iba't ibang direksyon si Justin sa pagtatangkang pigilan siya sa pagsulong pa. Talagang umaasa si Justin na mangyayari ito. Masyadong maraming oras para mahanap ang commander nila. Maaari rin siyang magpakita ng sarili sa karamihan at mag-trigger ng mga alarma. Ang kanilang commander ay natural na lalabas sa ganitong paraan. Narito, nang matagpuan ng mga sundalo ang target, agad nilang pinalibutan si Justin, inilagay siya sa gitna. Mahigit 100 baril ang nakatutok kay Justin. Ang magulo at kalahating bihis na mga sundalo ay may madilim na mga ekspresyon na parang kaharap ang kanilang pinakamalaking kaaway. Ngayon lang nila nasaksihan ang lalaking ito na lumabas na hindi nasaktan sa malakas na ulan ng mga bala. Hindi na kailangang sabihin, umaamoy sila sa takot. Sinuri sila ni Justin at nagtanong ng American accent. Nasaan ang commander mo? Hindi ako nandito para makipag-away, nandito lang ako para makipag-usap. Isang paos na boses ang umalangaw-ngaw mula sa likuran. Ako ang hinahanap mo. Ang iyong mga aksyon ay nagpagalit sa amin mula sa Navy ng Estados Unidos. Sana ay mayroon kang magandang paliwanag. Lumabas ang isang medyo may edad na puting lalaki na nakauniforme. Ang dalawang subordinate sa likod niya ay halatang ayaw niyang magpakita ng sarili, dahil mukhang abnormal, ang kalaban. Pinanangkitin ni Justin ang kanyang mga medalya at nakangiting nagtanong, Colonel. Maaari mo akong tawaging Colonel Jimmy, mataimtim na sabi ni Jimmy. Ako ang namamahala sa lahat ng mga gawain ng base na ito. Ano ang gusto mong talakayin? Direktang ginawa ni Justin ang kanyang kahilingan. Gusto ko si Roland. Alam kong nandito siya. Ang ibalik siya sa Zenica ang tanging layunin ko. So ang sinasabi mo, Sir, galing ka ba sa Zenican Army? Tanong ni Jimmy. Umiling si Justin. Hindi. Mayroon akong ilang pribadong problema na kailangan kong ayusin sa Roland, at wala akong ganang makipag-usap pa sa iyo. Kumunat ang noo ni Jimmy. Bagaman ako ay labis na nagulat kung paano mo nalaman ito, ngunit si Mr. An ay isang mahalagang panauhin dito. Siya ay nasa ilalim ng aming proteksyon at mayroon akong mga utos na huwag hayaan ang anumang pinsalang mangyari sa kanya. Kailan ko ba nabanggit na may sasabihin ka dito? Ako ay personal na naparito para tanungin ka dahil ayaw kong patayin ang lahat ng tao dito. Hindi naman ako ang iyong kaaway, sabi ni Justin. Si Jimmy, na hindi labis na nagalit, ay sumigaw, Sir, hindi mo iginalang at minaliit ang hubong dagat. Bagamat napatunayan mo sa amin na ikaw ay makapangyarihan, hindi pa rin sapat na sumuko kami. Bahagyang napabuntong hininga si Justin. Talaga, hindi. Mga kasama, sabihin sa kanya ang aming sagot. Napaungol si Jimmy. Ang pulutong ng mga sundalong pandagat ng Amerika ay umungal, luwalhati sa labanan. Malungkot na umiling si Justin, lumuwag ang kanyang gulugod. Maaaring maingay sila, ngunit hanggang doon na lang sila. Nang mawala ang sigaw, itinuro ni Justin ang isang nakapahingang F-22 battle plane sa harap. Boom! Habang sinusubukan ng mga sundalo na alamin kung ano ang gagawin ng lalaking Asyano, ang nagpapahingang eroplano ay biglang nagliyab. Isang pagsabog. Sa pagsabog, lahat ng mga sundalo, kabilang si Colonel Jimmy, ay nasa sahig ang kanilang mga panga, sila ay hindi nakaimik. Tumango si Justin, nasiyahan. Siya ay naghahanap ng isang pagkakataon upang subukan ang kanyang mga kakayahan mula pa noong pambihirang tagumpay. Sa pamamagitan ng pagmamanipula sa true yuan sa paligid niya, nabutas niya ang tangke ng gasolina ng eroplano. Ang mataas na temperatura kasama ang alitan, ay naging sanhi ng pag-aapoy ng gasolina, na humantong sa pagsabog.
Kung ikukumpara sa mga Diyos na nagmamanipula ng mga bata sa kalawakan, ang paglilinang ni Justin ay mas nakatuon sa katumpakan ng puwersa. Maaaring hindi ito sapat upang ilipat ang mga bundok, ngunit kapag ginamit ng tama ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Siyempre, alam pa ni Justin na bagamat taglay niya ang lahat ng kapangyarihang ito, napakamot lang siya sa ibabaw ng kaharian na ito. Marami pang dapat matutunan. Kapag napag-aralan na niya ang karmic na koneksyon sa lahat ng mga nilalang, magagawa niyang manipulahin ang higit na kapangyarihan. Sa kasamaang palad, wala siyang guro na magtuturo sa kanya kung paano umunlad pa. Ang pinakamakapangyarihang nilalang mula sa sinaunang panahon, gaya ng binanggit ni Sonny Ang, ay wala na sa mundong ito. Ang tanging paraan na maaari niyang malaman ay mula sa pagsubok at pagkakamali. Sinindihan ng apoy ang mukha ng mga sundalo. Nakaramdam sila ng lamig sa kanilang gulugod, na paatras sa takot. Ito ay isang sandata ng tao. Dumilim ang mukha ni Jimmy. Sir, kung sinasabi mong hindi ka namin kalaban, bakit mo ginagawa ito? Kahit na makapangyarihan ka, bakit mo iniisip na makakalaban mo ang buong hukbong Amerikano? Naiinip na sumagot si Justin, wala akong oras para sa maliit na usapan. Nilinaw ko na ang aking punto, ibigay mo sa akin ang lalaki o sisirain ko ang isa sa iyong mga ari-arian bawat ilang segundo. Magsisimula ako sa mga eroplano, pagkatapos ang iyong mga barkong pandigma sa dagat. Tatapusin ko kapag nasira ko na ang iyong nuclear aircraft carrier. Magtiwala ka sa akin, hindi ito magiging problema. Siyempre, gusto kong papatayin mo ang isa sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Hanggang sa isuko mo siya. Natapos si Justin, pagkatapos ay itinuro muli. Boom! Isang armadong helicopter ang sumabog sa apoy at usok. Ang ilang mga mumo ng metal na armas ay nahulog mula sa langit, na naging sanhi ng pagkataranta muli ng mga sundalo. Parehong bumigay ang mga binti ni Coronel Jimmy, torpe na nakasandal sa kanyang dalawang nasasakupan. Ang karaniwang nangingibabaw na mga sundalo sa wakas ay nakatikim ng kawalan ng kakayahan. Ito ay isang bagay na magdusa ng kawalan ng kakayahan, ito ay isa pang upang magdusa ito mula sa mga kamay ng isang tao. Itutuloy ko pa ba? Kailan mo siya isusuko? Tanong muli ni Justin. Namula ang mukha ni Jimmy. Sa sobrang hiya niya hindi niya alam ang gagawin. Gayunpaman, nang makita ni Jimmy ang ekspresyon ni Justin na nagsimulang umasim, at akmang iangat muli ang kanyang braso, sa wakas ay sumuko na si Jimmy. Tumigil ka! Tumigil ka! Ibibigay namin ang gusto mo. Sigaw ni Jimmy, na naglalayon lamang na pasayahin si Justin. Pinandilatan niya ang dalawang sundalo sa likuran niya, ilabas mo na ang Roland na iyan. Ang mga sundalo ay lihim ding nakahinga ng maluwag. Malinaw na hindi sila katugma ng kaaway na ito. Maswerte silang alam ng koronel kung kailan sila susuko o lahat sila ay mamamatay. Hindi nagtagal, kinaladkad ng dalawang sundalo si Roland palabas. Ang gusot na lalaki ay labis na nalilito, ngunit nang makilala niya si Justin, lumiwanag ang kanyang mukha. Justin! Bulalas ng isang Roland. Sa wakas nandito ka na. Pinadala ka ba ni Joyce para kunin ako? Alam mo naman kung paano ako ililigtas, di ba? Napakalakas mo, siguradong papayagan ako ng hukbo na sumama sa iyo dito. Kaya ligtas na ako ngayon, di ba? Nilapitan siya ni Justin nang walang ekspresyon. Ang kanyang malamig na tingin ay nagdulot kay Roland na lalong naguguluhan. Kailangan kong sabihin, naiinis ka talaga sa akin. Sa puntong ito, ayaw na kitang kausapin, ninas na sabi ni Justin. Si Roland ay mas nalilito, ngumiti ng pilit. Umiling si Justin, pagkatapos ay tinamaan ang likod ng leeg ni Roland para matamba siya. Ngayon ay hindi na niya kailangang tingnan ang mukha ng lalaki. Gamit ang isang kamay na humawak sa kwelyo ni Roland, hinayla siya ni Justin na parang isang bagay sa sahig. Nilinggan niya si Colonel Jimmy. Sige, kahit na hindi ito eksaktong napunta sa plano, walang seryosong nangyari. Gayunpaman, bilang isang taong kasalukuyang naninirahan sa Zenica, nais kong ipaalala ito sa iyo. Ang ginagawa mo sa dagat ay wala sa akin, ngunit mangyaring huwag istorbohin ang aking pang-araw-araw na buhay o lulubog ko ang iyong mga nuclear aircraft carrier. Nang hindi na hinintay na tingnan ang mga ekspresyon ng mga sundalo, nawala na si Justin kasama si Roland.
Ang mukha ni Jimmy ay naging berde, pagkatapos ay puti. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, sinabi niya sa isang staff officer, makipag-ugnayan kaagad sa Pentagon. Kaagad. Ang base ay naiwan sa kaguluhan, ngunit si Justin ay hindi naabala. Sa paglalakbay pabalik, bagamat kinailangan niyang buhatin si Roland, hindi ito gaanong nahirapan kay Justin. Gayunpaman, bago umalis sa mga kapuluang Pilipino, biglang may naalala si Justin. Nag-isip siya saglit, pagkatapos ay napagpasyahan na kailangan ito. Kaya naman, umikot muna siya sa ibang isla saglit bago umuwi. Humigit kumulang 1 oras pagkatapos niyang umalis, ang mga sundalo na pinamumunuan ni Parley at ang An clan ay nagtipon upang maghintay sa living hall. Nang buksan ni Justin ang pinto at inihagi si Roland na parang bangkay ng aso sa lupa, nagulat ang mga sundalo at ang buong An clan. Kuya! Kuya pa rin ang tawag mo sa kanya. Hayop ang kumag na ito. Ang An clan ay sumabog sa maraming pag-uusap habang nakatitig kay Justin na hindi makapaniwala. Hindi mahalaga kung paano nila nilapitan ang paksa, hindi nila maisip kung paano nagawa ito ni Justin. Umupo si Parley sa hapagkainan, same time na iniinom ang tsaang inihain ni Joyce. Hindi niya akalain na ibabalik ni Justin ang lalaki sa ganoong kaikling panahon. Narito ang lalaki. Dalhin mo siya, casual na sabi ni Justin. Nanunuya si Parley, pagkatapos ay sinenyasan ang mga sundalo na dalhin si Roland sa sasakyan ng bilanggo. Tumayo siya, at sinabing, ako lang ang bahala sa paghuli sa lalaki. Para sa iba, wala akong pakialam. Pinalabas niya ang mga sundalo ng walang palam. Nakahinga ng maluwag ang mga miyembro ng clan at mga katulong. Ano man ang mangyari, naligtas sila. Lahat ng mga mata kay Justin ay napuno ng pasasalamat at paggalang. Gayunpaman, nang makita ni Joyce kung paano agad na kinaladkad palabas ang walang malay na si Roland, ang kanyang emosyon ay nagkagulo. Nakatayo siya sa kanyang kinatatayuan habang ang kanyang isip ay bumabaliktad sa pagitan ng pighati, puot, awa, at pait. Sa wakas, nagnganga siya ng ngipin at naglakad palapit kay Justin, pilit na ngumiti. Wala ka namang gulo, di ba? Nasaktan ka ba? Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang tatay niya pa rin ang kinaladkad palabas. Sumakit ang puso ni Justin nang tingnan ang kanyang babae na sinusubukang itago ang kanyang sakit. Marahan niyang tinapik ang pisngi nito, ngumiti. Hindi ako nasaktan, ngunit may nakasalubong akong problema sa pagbabalik kaya kinailangan kong tahakin ang mahabang paraan pauwi. 722. Nang marinig ni Joyce ang kanyang tugon, agad niyang nakalimutan ang sitwasyon ng kanyang ama. Nagmamadali, nagtanong siya, anong problema? May nanakit ba sa iyo? Ang hukbo ba ng Amerika? Sa pagtingin sa nag-aalalang mukha ng kanyang babae, naramdaman ni Justin na siya ang pinaka-cute na bagay sa mundo. Ibinaba niya ang kanyang ulo para halikan ang magandang labi nito, naiwan si Joyce na nakatulala. Mahal, kahit na hinabol ako ng pinakamahusay na mga missile, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Ngumisi si Justin. Bigla niyang itinaas ang kanyang sando para kumuha ng isang pakete sa kanyang bewang. Hey! Ano ito? Masayang pinagpag ni Justin ang orange na bag sa kanyang kamay. Lalong naguluhan si Joyce. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakagawa siya ng ilang salitang Zen icon sa bag. Natarante siyang nagtanong, ito ba ay dry mango strips mula sa Pilipinas? Tumango si Justin. Bago ako bumalik, naisip ko ito. Ang Pilipinas ay sikat sa kanilang mga pinatuyong piraso ng mangga. Napakahusay ngunit hindi masyadong matamis, kaya gusto kong kuhaan ka ng isang pakete. Sayang naman at medyo maaga pa at marami pa ring tindahan ang sarado. Ang tagal kong nakahanap ng isang maliit na 24-hour convenience store. Hindi ako sigurado kung ito ay mabuti para sa akin, nagkaroon ako ng mga card. Kung hindi ay hindi ako makakapagbayad. Habang nagsasalita siya, pinunit niya ang packaging, kumuha ng strip at dinala sa bibig niya. Ah! Buksan mo, magkaroon ng isa. Hindi sigurado si Joyce kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. She pouted and squinted suspiciously at the man. Jesu Kristo! Akala ko may nangyari. Tinakot mo ako. Masunurin pa rin niyang ibinuka ang bibig at kinain ang tuyong mangga.
Pinapanood si Joyce nang umunguya, ngumisi si Justin. Paano ito? Maganda ba? Tinanong ko ang may-ari at sinabi niya na ang tatak na ito ay hindi masyadong matamis. Tumango si Joyce at matamis na ngumiti. Oo, medyo masarap. Matamis at amoy mo ang mangga. Nasiyahan si Justin sa kanyang sagot. Itinulak ang natitirang mangga sa kanyang mga bisig, sinabi niya, kung mabuti, pagkatapos ay kunin mo. Kung gusto mo pa, kukunin ko itong muli para sa iyo. Tiningnan ni Joyce ang mga tuyong piraso ng mangga sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay nakangisi na si Justin. Tinanong niya, pero, mahal, bakit bigla kang bumili ng mga ito? Ito ay isang kagyat na misyon, kaya malamang napagod ka. Bumantong hininga si Justin, pagkatapos ay hinaila siya sa kanyang mga bisig. Bulong niya sa tenga niya, alam kong kahit anong kahihinatnan, magiging bitter ang puso mo. So, I hope to lessen the bitterness with some sweet mango. Although it seems a little dumb, you get it right. Nanginginig ang maamong katawan ni Joyce sa kanyang mga bisig. Ang mainit at tahimik na luha ay bumagsak sa dibdib ni Justin. Napahikbi siya. I hate you? Ikaw? I think you're idiot. Tumawa si Justin na parang nag-e-enjoy. Nang magkayakap ang mag-asawa, pinanood ng mga kamag-anak ni Joyce ang kanilang palitan mula sa malayo. Kahit na curious sila sa kanilang pag-uusap, hindi sila nang ahas na lumapit dahil sa takot kay Justin. Nang maaliw na ni Justin ang kalungkutan ng kanyang ginang, ang kanyang tingin ay tinamaan ang mga tao. Kung hindi dahil sa humihingi ng awa ang aking sinta na si Joyce, hindi ko iisipin na patayin ang bawat isa sa inyo. Gayunpaman, dahil narito tayo ngayon, sa palagay ko ay walang gaanong kahulugan ang pagpatay sa inyong lahat. Malapit nang ipagpatuloy ng Anklan ang karaniwang operasyon nito. Kung gusto ninyong iligtas ang inyong mga sarili, malalaman ninyo ang susunod na gagawin. Nagkatinginan ang mga kamag-anak, maraming pawis ang tumutulo mula sa kanilang mga noo. Naiintindihan nila kung ano ang ibig niyang sabihin. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang maging matalino. Sa wakas, nagsalita ang pangalawa sa panganay na si Anne. Ang Anklan ay naligtas ngayon dahil sa pagsisikap ni Joyce. Sa tingin ko ang aking pamangkin, si Joyce dito, ang dapat na susunod na pinuno ng pamilya. Napagpasyahan kong ipasa ang aking mga bahagi ng kumpanya sa Joyce. Matanda na ako, dapat na akong magretiro sa lalong madaling panahon. Ang pangalawa sa panganay na si Anne ay nagsalita na may ayaw na sakit sa kanyang mga mata, ngunit para makaalis ng ligtas, kailangan niyang gawin iyon. Di nagtagal, ang iba ay nagsimulang magpahayag ng kanilang mga kagustuhan na maglipat ng mga bahagi. Dahil ang abogado ay nasa bahay pa, ang lahat ay naasikaso ng napakabilis. Bagamat hindi gustong tanggapin ni Joyce ang mga bahagi, alam niyang ito ang pinakaligtas na paraan para masiguro ang kanyang posisyon sa angkan. Kaya, nakinig siya kay Justin at kinuha ang lahat ng bahagi sa ilalim ng kanyang pakpak. Habang pinagmamasdan ng abogado na inaayos ang mga dokumento, sinabi ni Justin, mula ngayon, maaari kang magbitiw sa pagiging sekretarya ko. Sa iyong mga kakayahan at suporta mula kay Rothschild, magagawa mong mahusay na pamahalaan ang mga negosyo ng angkan. Gaano man ang iyong ama, ito pa rin ang iyong tahanan. Ang mga negosyo ng iyong pamilya ay hindi dapat huminto lamang sa iyong henerasyon, tama? Tumango si Joyce. Nanatili siyang matatag. Dito siya lumaki, at gaano man kalungkot ang nakaraan, maasa siyang protektahan ang lahat. Biglang may isa pang tanong si Joyce. She pouted, then whispered to Justin, "Sweetie. Since wala na ako, sinong babae ang magiging secretary mo?" Ngumiti si Justin. Bakit kailangan kong kumuha ng sekretarya? Hindi ba ako makakagawa ng mga bagay-bagay sa aking sarili? Maaari akong pumasok sa trabaho araw-araw. Kung wala akong magagawa, may itatanong lang ako. Relax, busy ako sa inyong lahat. Sa palagay ko ay hindi magandang isama ang isa pa. Isang masayang ungol si Joyce nang marinig niya ang sagot na ito. Ngumiti muli ng pilyo si Justin. Pero babe, dapat bumisita ka pa rin minsan. Sobrang boring kapag wala ka. Nang marinig niya na naintindihan ni Joyce ang tinutukoy niya, namula ang magandang mukha nito.
Nahihiyang sinabi niya, hindi ako pupunta sa opisina mo para mabuli. Napabuntong hininga si Justin, nako, kung ganoon ay wala akong motibasyon na pumasok sa trabaho. Nagtaas ng kilay si Joyce, pagkatapos ay mahinang nagpaliwanag, Hubby, pwede ka na lang pumunta sa opisina ko. Sa mahiyaing flirt na ito, halos mawala ng dugo si Justin sa kanyang utak. Napalunok siya habang nakatingin sa balingkinitang nymph. Kailangan niyang bisitahin ang opisina niya ngayon. Kasabay nito, sa baybayin ng Karagatang Atlantiko, ang pinakamataas na opisyal ng Navy, Admiral Roghead, ay nakaupo ng matigas sa isang redwood na upuan sa loob ng Pentagon sa Washington. Sa tabi niya ay may dalawang sundalo na nagpapakita sa kanya ng mga recording ng naunang insidente. Isang kakaibang lalaking Asyano ang tumuro sa hangin, at parang mahika, isang fighter jet ang sumabog sa scrap metal. Nagdilim ang ekspresyon ni Roghead. Matapos mapanood ang parehong clip ng 3 beses, sa wakas ay inihagis niya ang remote, nabasag ito. Damn it! Maaari bang sabihin sa akin ng isang tao kung ano ang taong ito? Ano ang nagpahiya sa aming pinakamahusay, walang talo na hukbong dagat? Si Roghead, na naging maayos na karera mula noong pumasok sa opisina, ay umungal na parang nagngangalit na leon. Hindi araw-araw may nangyayaring ganito. Ang dalawang opisyal ng kawani ay nakatayong galit na galit, hindi makapagbigay ng paliwanag. Tahimik lang silang nakatitig sa galit na lalaki. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng opisina. Isang katanghaliang gulang, kalbong puting lalaki na nakasimpleng suit ang lumakad na nakangiti. Gayunpaman, nang makita nila ang tila pala kaibigang lalaki na ito, si Roghead at ang dalawang opisyal ay naging solemn na, nakatayo ng matangkad. Direktor Mueller, ito ba ang ulat ng pagsisiyasat? Hindi kinuwestiyon ni Roghead ang pagpasok ng lalaking ito, dahil ito ay direktor ng FBI, si Robert Mueller. Lumingon si Robert upang makita ang patuloy na nagloop na recording sa screen, pagkatapos ay nagbigay ng mahabang buntong hininga. Sa kanyang garalgal na boses ay sinabi niya, Admiral Roughhead, sa palagay ko, dapat kang makipagkita sa Pangulo upang pag-usapan ang ilang mga bagay. Anong mahalaga? Kumunat ang noo ni Roghead. Pag-urong sa hukbong dagat mula sa South Seneca Sea, sabi ni Robert nang walang gaanong detalye. Nanlamig ang mukha ni Roghead. Bakit? Hindi ba tayo magmumukhang mahina sa ganoong paraan? Dahil lang sa biglaang pagsulpot nitong lalaking ito. Kahit superhuman siya, wala pa rin ba tayong blue storm? Naningkit ang mga mata ni Robert, saka kumuha ng tablet. Admiral, ito ay mga kumpirmadong resulta mula sa isang pagsisiyasat sa pagkakakilanlan ng lalaki. Kung hindi dahil sa pambihirang sitwasyong ito, hindi mo sana ma-access ang mga detalye ng lalaking ito sa iyong buhay. Ngunit maswerte ka, iminumungkahi kung basahin mo ang mga ito bago ka magsalita. Natigilan si Roghead, at naging solemn na ang kanyang mukha. Maingat niyang kinuha ang tablet, pagkatapos ay binuksan ito. Naunawaan ng dalawang staff officer na tiyak na wala sila sa posisyon para basahin ang impormasyon, kaya dali-dali silang umatras sa isang sulok. Nanginginig ang kamay ni Roghead nang una niyang basahin ang impormasyon, halos malaglag ang tablet. Laking gulat niya nang makita ang 3 sa file. SSS. Kahit na ang mataas na uri ng mga eksperimento sa mga tao ay may label na SS. Ano ang napakalihim na kahit na ito ay kailangang ma-rate na SSS? Bumilis ang tibok ng puso ni Roghead. Naunawaan niya kung bakit kailangang dalhin mismo ng direktor ng FBI ang impormasyon. Masyadong mahalaga ang file na ito. Pinilit niyang huminga siya ng malalim at binuksan ang file. Isang tila normal na larawan ang lumitaw. Ang itaas ay isang makalumang singsing, at sa ilalim ng singsing ay may salitang Pluto. Ang pagbabasa ng lahat ng impormasyon ay umabot sa kanya ng halos 1/4 ng 1 oras. Nang matigas na ibinalik ni Roghead ang tablet kay Robert, basang-basa na siya sa malamig na pawis. Nakangiti pa rin si Robert. Now, Admiral, you should finally understand. Talk to Mr. President. Sa totoo lang ay hindi pa niya nakikita ang dokumentong ito. Kung hindi na kailangan, mas mabuting itago mo na lang ito sa iyong sarili. Masiglang tumango si Roghead. Pupunta ako.
Pero, Direktor, ang paksang iyon. Sigurado kang hindi siya tutulong sa anumang panig at hindi tayo aatake, di ba? Tinapik ni Robert ang balikat niya. Tungkol sa kung sasalakayin ng paksa ang ating hukbong dagat, ang susi ay kung paano natin maipapakita sa kanya ang ating paggalang. Sa tingin ko alam mo ang ibig kong sabihin. Rodhead ground ang kanyang mga ngipin. Pupunta ako ngayon sa White House. You have my word, sa loob ng 3 araw ay aalis ang Navy sa Southeast Asia. Ang biglaang pagbabago ng ugali na ito ay nagulat sa 2 opisyal ng staff. Ang pangunahing tao na nagdala ng lahat ng mga pagbabagong ito ay malayo sa dagat. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, o mas nararapat, walang pakialam. Matapos ayusin ni Justin ang mga usapin ng Anclan, ito ay tumagal halos buong gabi. Nagpaalam siya kay Joyce, nakahanap ng lugar na walang tao para mag-teleport sa isang kalye malapit sa bar. Natagpuan niya ang kanyang nakaparadang sasakyan, pagkatapos ay bumalik sa bahay. 723. Madaling araw na nang makarating siya sa bahay. Hindi inaasahan ni Justin na lalabas siya ng isang araw at isang gabi. Nakakatuwa lang isipin. Ang isang walang trabaho, walang kabuluhang batang tulad niya ay dapat maging malaya. Dapat naglalaro siya ng video games buong araw. Nakalulungkot, palaging may problemang kailangan niyang lutesin. Hindi man lang siya nakahanap ng oras para magpahinga. Bumaba siya ng sasakyan, dahan-daang naglakad patungo sa gate. Theoretically, hindi siya dapat ganito kapagod dahil sa kanyang mga kakayahan. Nadama ni Justin na ang bagay na ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang sarili na para bang ang kanyang puso ay nagdusa sa isang kakilakilabot na bagyo. Sapat na upang sabihin, siya ay ganap na ginugol. Hindi pa niya naresolbo ang problema ni Talia, at nakulong si Melinda. Nagkaroon ng problema kay Liming at Danica. Pagkatapos ay kailangan niyang harapin si Carmela. At sa mismong bakuran na ito, naghiwalay sila ni Marian kagabi lang. Labis na nag-aalala si Justin. Seryoso niyang pinag-iisipan ang pagkuha ng mahabang bakasyon para pakalmayan ang kanyang nerbiyos. Ang madilim na silhwete ay lumitaw mula sa manipis na belo ng hamog sa umaga. Binuksan niya ang pinto, saka pumasok sa hall. Nais ni Justin na umakyat sa itaas para maligo bago mag-almusal. Hindi niya akalain na may oras pa para matulog. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya sa bulwagan, isang pink na figure ang tumalon na nagulat mula sa sopa. Magulo, nakatayo si Marian na nakayapak sa kanyang pantulog, nakatitig sa lalaki na parang may sasabihin. Namamaga ang kanyang mga mata, may mga madilim na bilog sa paligid. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Panik na sinabi ni Justin, pakiusap huwag mong sabihing napuyat ka buong gabi. Buong gabing naghintay si Marian, at nakalimutan niya ang kanyang unang mga alalahanin nang makita niya ang kanyang lalaki sa bahay. Ang saya, galit, at kalungkutan ay lumabas sa kaibuturan ng kanyang puso. Gumawa siya ng ilang hakbang patungo kay Justin. Ikaw? Please, huwag kang magalit, please. Sa kanyang pagsusumamo, hindi nagtagal ay nawala ang ulap sa isip ni Justin. Nandito ba siya dahil natatakot siya na baka hindi ako umuwi? Ngumiti ng mapait si Justin. Sa lahat ng kaguluhang naganap kagabi, nakalimutan niyang tumawag sa bahay. Napakasama ng pakiramdam ni Justin nang makita niya ang kanyang maputlang mukha. Tiniyak niya ito sa mahinang boses, huwag kang mag-overthink. Nagkamali ako, hindi ako tumawag. Magpahinga ka na. Naayos na ang mga problema ni Yellow para makapagpahinga ka na. Umiling si Marian. Hindi mo pa ako sinasagot. Please don't be mad. Okay. I know I have tendencies where I say wrong thing. I felt so bad na hindi ako makatulog. Ngumiti muli si Justin. Ayos lang ako, ayos lang. Nagsisinungaling ka. Malungkot na bulalas ni Marian, kung hindi ka galit, bakit ka nasa labas buong gabi? Ako. Justin. Kinagat ni Marian ang kanyang labi, huwag kang basta-basta mag-inarte at mag-wave it off ng ganyan lang. Mas lalala ang pakiramdam ko. I promise to tell you everything para hindi ka mag-alala, at mag-isip muna ako bago ako magsalita. Please believe me, okay?
O kailangan ko bang magmakaawa sa aking tuhod para sa iyong kapatawaran? Nakatitig lang sa gulat si Justin saglit, pagkatapos ay napangiti siya. Parang natatawa siya sa sarili niya na para bang may naisip siyang nakakatawa. Naguguluhan, tumingin sa kanya si Marian. Ikaw. Anong nakakatawa? Seryoso ako. Kinawian niya siya. Paumanhin, naalala ko lang kung paano ako palaging humihingi ng kapatawaran sa iyo. Hindi ako sigurado kung ano ang gagawin ngayong nabaligtad ang mga tungkulin. Namula ang pisngi ni Marian sa kahihiyan. I'm not one of those unreasonable women. I'm in the wrong, so syempre, hihingi ako ng tawad. Sigh. Huminga ng malalim si Justin. Napakamot siya sa ulo at saka sinabing, Marian, huwag na nating pag-usapan ang paghingi ng tawad sa akin, okay? Hindi naman kasi tayo unang nagkita. Alam ko ang pagkatao mo. Umalis ako dahil emotional wreck ako. Aaminin ko na galit ako sa ginawa mo, pero pagod na pagod ako para magalit. Ang damdamin ay hindi pa utang sa bangko, hindi ito mata sa mata. Kung gayon, ikaw ay aking asawa. Kahit na ano ang isipin mo sa akin, paano ako mananatiling baliw? Paano ko mabubuhay ang aking buhay na galit sa iyo sa lahat ng oras? Nagulat si Marian. Relieved, she said. Ikaw. Hindi ka na ba talaga nagagalit? Saka bakit hindi ka bumalik kagabi? Akala ko umalis ka na talaga. Nawala kang balak bumalik. Awkward na ngumiti si Justin. May nangyari kagabi. Sa totoo lang, lumipas ang buong kagabi ng malabo. Oh. Bagamat siya ay curious, si Marian ay hindi nang ahas na magtanong pa. Bigla niyang napagtanto na hindi niya sinabi ng malakas ang mga salitang ito sa nakalipas na 20 taon. Nag-init na naman ang pisngi niya. Nakakuyom ang kanyang pantulog, ibinaba niya ang kanyang ulo upang maiwasan ang pagtingin kay Justin. Nakahinga ng maluwag si Justin matapos aliwin si Marian. Nauna pa rin sa kanila ang buong buhay nila. Hindi prioridad ang pagtitimpi ng sama ng loob sa isang bagay na napakaliit. Naalala ni Marian ang sinabi ni Rebecca. Kaya alinsunod, malumanay siyang nagtanong, nagugutom ka ba? I bet hindi ka pa nag-aalmusal. Hayaan mo akong ipaghanda ka, okay? Tinuruan ako ni Yuna kung paano gumawa ng egg biscuits. I'll whip up. Nagpakita ng pagtataka si Justin, pagkatapos ay ngumisi. Ayos lang, gusto kong maligo at magpahinga saglit. Pwede na tayong kumain mamaya kapag mas nakapagpahinga na tayo. Hindi ka rin ba inaantok? Magpahinga ka na. Oh. Ungol ni Marian, medyo nabigo. Sige. Hindi sanay si Justin sa maamo at mapagmahal na asawang ito. Si Marian ay dating matalas at malamig. Hindi siya makapaniwala. Nabigla ba siya? Hindi ito pinag-isipan ni Justin. Napakamot siya ng ulo, ngumiti kay Marian, pagkatapos ay umakyat. Agad na pumasok si Justin sa banyo para maligo ng malamig at nakakapreskong shower. Pinunasan niya ang sarili, saka pumasok sa kwarto, hubot-hubad, para magsuot ng damit. Nakarinig ang matatalas niyang tenga ng ingay sa labas ng kwarto niya. Yapik iyon ni Marian. Justin, pwede ba akong pumasok? Huminto siya saglit pagkatapos ay kumuha ng isang random na pares ng pantalon. Oh, anong meron? Maingat na binuksan ni Marian ang pinto at pumasok sa silid. Nang makita si Justin na naka-shorts, sobrang pula ng mukha ni Marian. Gayunpaman, hindi siya nagpatinag. Hinawakan niya ang isang tumpok ng damit. Ito ang mga malinis mong gamit. Ibaba ko na ang maruruming damit mo kapag tapos ka na. Tinitigan ni Justin ang babae, walang imak. Kanina pa naglalaba si Marian. Minsan ay hindi niya masyadong iniisip, ngunit ang kanyang aparador ay maayos din niyang inayos. At muli, pinalitan niya ang mga kumot, pagkatapos ay ang panloob na talampakan ng kanyang sapatos. Lahat ng maliliit na bagay sa bahay. Si Marian ay talagang gumagawa ng mga pagbabago sa kanyang sarili. Mag-isa, ang mga pagkilos na ito ay maaaring mukhang medyo random at hindi gaanong mahalaga. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang lahat ay nagdaragdag sa isang bagay na matamis at maalalahanin. Hindi rin alam ni Marian kung paano magre-react sa nakakagulat na pananahimik ni Justin.
Naglakad siya papunta sa aparador at maayos na isinabit ang damit nito. Nagsuot ng sando si Justin at naupo sa kama habang pinapanood si Marian na nagtatrabaho. Akala niya ay aalis na ito ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napalingon ito sa kanya. Anong problema? Tanong ni Justin. Hindi kilala ni Marian ang kanyang sarili. Pagharap kay Justin, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ni-replay niya sa kanyang isipan ang payo ni Rebecca. Gusto ni Rebecca na siya ay gumawa ng higit na inisyatiba. Sila ay nag-iisa, at ito ay tahimik. Ngunit hindi alam ni Marian kung ano ang sasabihin. Uupo ba ako sa tabi niya? Paano kung gusto niyang gawin? Hindi, imposible iyon. Di ba sabi niya gusto niya lang gawin pagkatapos ng kasal namin? Ngunit, paano ang isang halik? Forget it, parang hindi tayo naghahalikan kanina. Binigay ko na lahat ng meron ako sa kanya. Tulad ng sinabi ni nanay, kailangan kong gumawa ng higit pa habang bata pa ako. May naisip si Marian. Dahan-dahan siyang naglakad paakyat sa kama ni Justin. Nag-aalala si Justin. Nakakatawa ang ekspresyon niya. Hindi niya akalain na nag-iipon siya ng lakas ng loob para kumilos. Nang matarante si Justin, nag-vibrate ang kanyang telepono sa nightstand. Ang bastos na pagkagambala ay nagpahinto bigla kay Marian. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng pagsikat ng araw, at ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo. Sa takot, hinawakan niya ang tumpok ng maruruming damit at tumakbo palabas ng pinto na parang takot na kuneho. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.